Ang paglalagay po ng asin sa lakatan ay tested and proven na po talaga na nagpapaganda ng bunga, nagpapalusog ng ating lakatan. So yun mga langga, tama po yung narinig ninyo. Sa katotohanan po, hindi lang po ako ang nagpapatotoo ng mga bagay na yan. Pakita natin sa inyo kung sino mga nag-comment. 2 lang, 3 lang. Pero sa napakaraming nag-comment sa ating mga videos tungkol po sa salt lakatan fertilization, napatunayan na rin po nila, hindi lang po talaga ako. So, isang magandang araw sa ating lahat ngayon. Tatalakayin po natin, paano po yan nilalagay sa puno ng saging. Yan po kasi palagi yung tinatanong, paano daw mag-fertilize ng lakatan ng asin. Kasi sabi ng iba, to see is to believe, na kailangan daw talaga makikita nila dito sa video na naglalagay ako mismo. Pasensya po, ngayong araw wala po tayong dalang asin dito. Ginawa na natin talaga ng content kasi pangatlo ko na po ito. This is my 3rd time na paggawa ng video tungkol po sa bagay na ito, na gusto kong ipakita sa inyo na totoo po yun. Paano ba? Ano ba talaga dapat gawin? Gawin nyo na lang. Test nyo na lang sa self nyo. Huwag lang maraming tawag. Iba kasi hindi maganda yung comment, pero thank you pa rin, ano? Syempre, iba talaga ayaw talagang maniwala. Nasa sa inyo po yon, pero explain po natin ng konti sa inyo ngayong araw po kung paano ba yan. Ano ba yung nangyayari? Magkano? Gaano kadami yung nilalagay na asin sa bunga, sa puno? Sa puno lang ng ating mga saging. Explain po natin ng further sa inyo para po medyo mayroon po kayong konting magiging basihan kung bakit pa nangyayari yan dito sa ating lakatan plantation po. Ito, maliit lang to. Palabas na yung bunga. Maliit yung puno, pero ito palagay ko abuti ng 7 hands ito. Ang paglalagay po, yung question palagi, paano ba ilagay sa puno ng ating sagingan yung pag-fertilize ng asin? Kahit anong klaseng paglagay po, may na-try nating direktang nilagay dito sa puno talaga. Tinamaan din sa puno. Mayroon tayong nag-try na mga 1 foot mula sa puno. Mayroon po tayong tinatry na mula dito hanggang dito, nilagay na lang natin sa gitna. Kasi pag mga ganito nakakatangkad, abot na po kasi ng kanilang mga roots niyan. So, ibig sabihin po mga ka-agri, basta kayang abutin ng roots ng ating lakatan, pwede doon. Doon ng lugar, pwede doon. Yung iba pa, paano ba yan? Isasaboy lang ba? Yes. Pwede pong isaboy. Kahit saboy mo lang dito, broadcasting. Kung gusto mong medyo hindi ka feeling well, magbutas ka. Pwedeng magbutas at doon ilagay sa butas. Pwede rin po 'yon. Pero sasabihin ko na po sa inyo, magsasayang lang po kayo ng oras doon sa pagbubutas. Ako po sa inyo, lagay niyo na lang direkta, saboy niyo na lang direkta sa puno. 'Yun yung pinakamabilis at saka at ang effectivity pareho lang po talaga. Bakit po nga ba? Kasi po yung asin po kasi mga ka-agri, hindi naman siya nag-i-evaporate. Hindi po yan nag-i-evaporate. Kasi sodium chloride po yan. Kung makikita po ninyo, ang paggawa nga ng asin mula sa dagat ay dyan lang, nilalagay lang sa ilalim ng sikat ng araw. Dyan lang, gagawa na ng asin, tubig, tapos binabilad lang sa araw. Yung alat, yung asin, hindi po yan mag-i-evaporate. Yung tubig lang po talaga mag-i-evaporate. Kaya pag nilagay natin yan sa lupa, eventually po mga ka-agri, matutunaw lang yan dyan. Talagang hihigupin ng puno ng ating mga lakatan yan. Kasi nga, naturally ay natutunaw siya pag may moisture. Yun po. Pag may moisture po, matutunaw lang talaga yung asin. Yung asin po kasi kay sodium chloride po yan. Hindi naman tayo chemist, hindi naman tayo biologist, hindi naman tayo expert dyan sa science tungkol dyan sa asin. Yung sodium po kasi, yun po yung ginagamit sa mga pagkain natin na pang preserve. Ayun ha, preservative, baka kita pa kayo ng sodium sa mga pagkain. Yung chloride po kasi, yun yung medyo talagang nagpapaalat. Yung chloride po ay isang element na rin yan na tumutulong
na nagpapaganda ng tubo ng saging. Mamaya, akitin pa yan. Naka ano yung bunga. Ay, na delikado yun. Balikan na natin mga kagri. Yung chloride po kasi yun po yung isa sa nakita nating nagpapaganda talaga ng hitsura ng saging. Ano ba yung effect nito sa saging? May mga saging tayo dito dati na medyo naninilaw-nilaw. Pag nilagyan po natin ng asin, mag-green yung dahon. Yan po, may nag-prove din yan na kaibigan natin nang nilagyan niya ng asin yung mga dahon, yung mga saging niya na medyo dilaw-dilaw. Naging green po. Dahil po yan sa chloride, hindi lang po yan dahil sa sodium. Yung sodium kasi, siya yung nag-preserve dyan sa ilalim at ng mga ng mga nangyayari dyan sa lupa. Pinipreserve niya po yung mga element, yung ginagawa ng sodium. At on the same time po, cleansing rin kasi yan eh. Kaya maraming nagpapatotoo na yung mga pagkain, lagyan mo ng asin, hindi siya basta-basta nabubulok. Yung mga binili nating karne, isda, lagyan mo ng asin, hindi po siya basta-basta nabubulok. Kasi nag-preserve po doon yung element na sodium. Yung chloride, yun po. Yun yung gusto ng saging. Kasi pag nakain na yung saging yun, nahigop ng saging yung chloride po mula sa lupa. Yun yung po nagpapaganda ng bunga ng saging natin. Nagtawag doon, parang siyang nagpapabilog ng bunga at nagpapasarap po talaga ng lasa ng saging. Hindi lang po puro tamis yung iyong malalasahan sa saging. Malalasahan mo yung tawag doon, yung sarap na matamis siya, na masarap siya dahil may konting asin. Parang ganun yun. Kaya nga, ewan ko sa inyo, maniwala kayo sa hindi, iba po ang lasa, pati sa lasa ng bunga ng saging. Iba po talaga mga ka-agree pag nalagyan ng asin. Bahala kayo dyan, kung magluluto kayong walang asin, bahala kayo. Kung nasarapan kayo sa luto ninyong walang asin, nasa sa inyo yun. Kaya nga, sinasabi natin sa inyo kasi nakakatulong po. Nakakatulong po talaga. Yung asin na rin po ay antifungal. Yun yung napakalaking bagay na itutulong ng asin sa ating sagingan. Dati yung mga puno ng mga saging na may mga bugtok, yan po, may mga sakit na bugtok dati dito sa amin, nilalagyan ng pulang yung asin, nawawala po yan sa mga sagingan natin. Na-try natin sa banshee top, pero hindi kaya. Yung ano na lang niya, nasusupress lang po yan yung banshee top. Ayan mga tips na po yan hindi naman po lalaganap talaga yung banshee top sa sagingan mo, pero yung nilagyan mong puno, andyan pa rin yung banshee top, pero nasusupress po niya. Hindi niya po mapapalaganap, yun bang tawag, parang hindi dadami yung banshee top. Yun lang yung ginagawa ng asin. Kasi pati yung carrier kasi na aphids kasi, parang ayaw na rin kumagat sa saging, nilagyan mo ng maraming asin sa puno. Parang ganun po yung nangyayari. Yung explanation po natin, batay sa experience wala pong clinical or scientific explanation yan. Yan po ay according na lang sa ating nagiging observation. Kasi yan lang naman yung pwede natin gawin dito sa ating taniman ng lakatan. Observation lang po talaga mga ka-agree. Ewan ko sa inyo kung nagandahan kayo dito sa puno ng saging natin o hindi. O bahala kayo. O yan po. Yan po yung effect. Yan po talaga effect. Ayan Another thing po is na-enhance po yung consumption ng saging. Kunwari nagbalagay po tayo abono. Hindi naman tayo sa inyo na talagang mag-aabono kayo ng commercial Pero kahit sabihin natin commercial pag parang ayaw kumain ng saging ng abono dahil nga sabi ng iba acidic na yung lupa kasi yung acid din po. Iba po kasi sa ating nagiging experience mga ka-agree. Lagyan mo lang ng konting asin, lalabas yung roots. Parang ganun yung nangyari. Parang tawag doon, parang baliktad Sabi kasi ng iba, pag acidic na yung lupa, ayaw na ng tanim gumanda. Iba po kasi sa asin, iba po yung experience natin. So, depende na lang sa inyo. Kung iba na rin experience niyo, disclaimer po, hindi natin sinasabi na yun na po talaga yung pinakamaganda. Again, it is in accord sa ating experience dito. Sa ating pagtatanim ng lakatan. Paano ba? Wala naman tayong ibang masabi pa. Kasi ito na kasi yung buhay na patutuo dito. Kung sa inyo hindi po kasi maganda yung lakatan natin dito, okay lang. Pero sa akin po kasi maganda na ito Hindi naman ito na pinakamaganda, ito na
maging mataas na mga saging. Mababa pa nga lang, may bunga na. Oh, yan. Hindi tayo mahanap na masyadong marami. Ito 7 hands. Ito yata 7 hands din. Okay na ako dun. Aabot siya ng 12 kilos, 15 kilos. Kung aabutin pa siya ng 20 kilos, mas maganda. Kasi nga, hindi ko pwedeng aabutin yung mga malalaking saging ng Mindanao ngayon hanggang 30 kilos. Yung maabot, isang buwig 30 kilos, hindi ko po yun kayang abutin. Sa totoo lang, kasi nga, sa ngayon, more on organic approach po tayo. Yung pinakamataas ko lang po dito na harvest mula noon, nang nag-full, hindi full synthetic po tayo, 22 kilos, 23 kilos, isang buwig. Napakalaki na po masyado yan dito sa akin dati. Pero yung mga iba, 30, hindi ko yung kaya. Pero hindi na po kasi ganun yun yung approach natin ngayon. More on safer foods po tayo. So yun po, asin po ay isa sa pinaka-safe. Kasi yung ibang comment, negative eh. Nagpapa-acidic, negative yung effect. Sabi nila, yun yung effect. Kaya ang tanong ko naman sa inyo, na-try nyo talaga sa field. Try nyo muna sa field bago sabihin yun. Kasi iba yung experience sa sabi lang po mga ka-agree. So once again po, hindi po tayo dito naggagawa ng video ganito para po pag-awayan or kung ano-ano pa man. Kung sa inyo negative yung effect, huwag niyong ipagpatuloy. Kung hindi po naging maganda yung result sa inyo dyan, huwag niyong ituloy. Masisira yung buhay nyo. Parang ganun lang yun. Kayo naman, masyado kayong madamdamin masyado. Huwag masyadong damdamin. Pero kung na-try nyo, gumanda epekto, dire-diretso na, gawin nyo na lang. Kasi hindi naman yung ibang tao ang nabibigyan ng advantage yun. Kayo na rin eh. Kayo na rin po kasi yung sa atin po dito, sinishare na lang natin. Hindi naman tayo ganun ka-expert. Yung ating experience, sinishare na lang po natin para po talaga makapagbigay ng tulong sa nagtatanim na rin. Sa gusto na rin gumanda ng konti yung buhay. Yung hindi naman natin in-inspire lahat dito para lahat magiging milyonaryo. Hindi naman ganun eh. Importante, hindi tayo nanghihingi, hindi tayo namumulubi, gaya ng iba. Hindi po tayo pabigat sa buhay. Yun po, makakatulong na rin tayo sa ibang tao kahit pakonti-kunti lang. Kontento tayo. May Diyos tayo. Yung masaya tayo. Yung ganun, simple yung buhay. Pero contented at masaya tayo. Success na po kasi sa akin yun eh. Ako po ay hindi po mayaman kahit na lumaganap yung lakatan dito sa bayan namin dahil sa akin. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Kasi po wala po kasing nagtanim dito sa bayan namin mula noon na nagpalaganap ditong pagtatanim ng lakatan dahil po sa inyong lingkod na rin. Dati may nagtry dito nagtanim ng lakatan hanggang 2 taon lang iniwanan na. Full synthetic pa nga po yun. Pero dahil sa pinalaganap natin yung pagtatanim ng lakatan dito na pwedeng mapabunga yung lakatan na walang gamit ng synthetic na chemicals, marami na ngayon ang nagtatanim. Nakapag-encourage na po talaga. At saka hindi lang po tayo ang nabigyan ng chance na magkaroon ng ganitong mga farm produce na nakakatulong talaga sa kabuhayan. So hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Nasa sa inyo na yan. Experience is still the best teacher. God bless you. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.